So, sa tutorial na to, tuturuan ko kayo paano mag-tree style. Ano nga bang tree style? Ang tree style is ang method na ginagamit ng mga world-class speedcubers para isolve yung cube ng sobrang bilis. And kung sa old Pacman, so nag-solve ko ng one piece at a time, such as like this. Yan. So, etong dalawa lang yung nagalaw. So, isolve ko to rito. Like that. Sa tree style naman, we solve 2 piece at a time. So, mas mabilis siya ng mas mabilis to kasi bukod sa dalawa agad yung solve and less moves yung ginagamit namin. So, solve this. Solve namin itong dalawang to. Like that. So, paano nga ba nag-work ang tree style? Ang tree style is ginagamitan ng commutator. So, by the word commutator, so parang nagta-travel yung piece to another piece. And I'll give you an example. Example sa ginawa ko kanina. Ito, nag-travel siya dito. Then, ito, nag-travel siya dito. And ito, nag-travel siya dito. Parang ganon. Commutators na yung tawag doon. And explain ko paano, yung iba't ibang types ng commutators. Sa lahat, i-explain ko muna paano nag-work yung commutators. So, how to read commutators nga ba? So, explain ko parehas pero explain ko bawat sa dalawang to. Ito kasi 4 mover. This is a 4 mover. And malalaman nyo mamaya kung ano yung 4 mover. Then, ito is, standard. Parang ito yung standard na ginagamit natin. Madalas. Ito yung pinakamadalas. So, paano nga ba magbasa ng commutator? So, to do that, yung nasa labas, kapag may dalawang bracket, yung nasa labas ng bracket, yung pinaka nasa labas na bracket, wait lang. Nasa pinakalabas na bracket this is called setup move. Okay? Setup move. Ito ang pinakaunang gagawin mo. Hindi pa nakikita. Okay. Hawakan ko na lang. So, first move, yan. So, setup move. Ito ang pinakauna mong gagawin when you are doing commutator. Pero, may mga cases na hindi mo na to ginagawa. So, kung hindi mo na to gagawin, di wala, di mo siya gagawin. Pero, kapag ginawa mo ang setup move, pag kailangan mo ng setup move, ito ang pinakauna mong gagawin. And, yun din ang last mong gagawin sa commutator. Mamaya, magigets nyo yan lalo. And, by the time na ginagawa natin yung commutators, you can go back sa part ng video na to para magets nyo. And, etong maikling katabing, etong mahabang moves na katabi ng kama, okay, ito yung kama, yung katabi niyang mahabang moves, ang tawag ko rito is swapping alg, or swapping move, or basta kayo na bahala kung ano, swapping, basta swapping. Ito naman, ang tawag dito is interchange. Yan. So, paano ginagawa ang commutator? So, itong ina mong ginagawa, ito rin ang last. Then, after mo gawin tong nasa labas na parenthesis na to, magmo-move on ka sa loob ng another parenthesis and pag ginawa mo to, sabihin natin ito ang una mong gagawin. Pag ito ang una mong ginawa, ito rin ang una mong ibabalik. So, when I say una mong gagawin, huwag nyo pansinin to. Kasi I'm talking about this parenthesis here. So, kung sa parenthesis na to, ito yung una mong gagawin. First move and first undo. So, kapag ito ang una mong ginawa sa dalawang to, kasi dalawa lang yan ito or ito. Ito ang swapping, ito ang interchange. So, pag inuna mo ang swapping, ito rin yung una mong ibabalik. So, ito naman interchange. Yan. I'm not talking
sa sinasabi kong first move and first undo, I'm not talking about swapping, but rather kung ano man yung nandito sa part na to. Kasi kung ano yung nasa part na to, pwede kasing interchange muna eh. Pwedeng magkapalit to, pwedeng interchange yung nandito. Pwede siyang isulat like this. Dito din. R, U, R prime. Pwede siyang isulat like that. Pwedeng magkapalit to. So, pwedeng hindi laging swapping ang una. Pwedeng interchange muna. So, basta kung ano yung una mong gagawin sa loob ng parenthesis na yan, yun din yung una mong ibabalik. So, kung ginawa mo dito, so first move yan, then second move ito. After mo gawin ang second move, ang una mong ibabalik is ito ulit. Kasi nga, first move, first undo. Kung ano yung una mong ginalaw sa parenthesis na yan, yun din yung una mong ibabalik. Then sa interchange, ganun din. Second move siya, hindi pala interchange, basta kung ano yung pangalawa mong gagawin. So, kung ano yung pangalawa mong gagawin, yun din yung pangalawa mong ibabalik. Then, pag nagawa mo na ibalik yun, ang last move mo is ito. Babalik ka rin ulit dito. So, ito nga yung last move. Ito ang laging unang move at ito rin ang laging dulo na move. So, the flow is like this. So, you do this, first move, then you do kung ano man yun dito, either swapping or interchange. Then, you do here, you do this one. Then, after nyo gawin to, babalik ka rito. Undo mo to. Babalik mo tong ginawa mo rito. Babalik. Then, ibabalik mo rin to. After may balik yan, babalik ka rito. Ibabalik mo din yan. So, move. Then, undo. Ganun yung flow. So, sa 4 mover, dito, wala nang ano dito. Hindi mo na kailangan tong ano. Ganun lang din. Dito, ganun lang din naman. So, kung ano yung una mong isuswap dito or kung ano yung una mong i-move dyan sa dalawang yan, yun din yung una mong i-undo. So, sabihin, una mo tong ginalaw, then sunod ito, then ito rin ang una mong ibabalik. Ito rin yung una mong ibabalik. Then, after mo ibalik to, ibabalik mo to. After mo ibalik to, saka ka babalik dito para ibalik mo to, undo mo to. Kasi nga setup move to. Ito ang first move and last move. So, before ko explain yung iba't ibang solution ko sa bawat sa bawat cases sa trace style, explain ko muna yung pinaka-basic na commutator, which is a 4 mover. Like this. So, this goes here, this goes here. Okay. So, kung nakikita nyo, yung target, yung buffer natin, ito kasi ang buffer sa edges sa trace style. So, ang buffer sa edges is this piece, and as you can see, pupunta siya syempre yung buffer natin, yun yung number 1. So, si target 1, pupunta siya sa target 2. Then yung target 2, pupunta siya sa target 3. Then yung target 3, pupunta siya pabalik sa target 1. So, 1, 2, 3. So, paano mo malalaman kung paano type siya ng 4 mover? So, titingnan mo kung saan nakatutok yung arrow. So, kung 1 to 2, so ito pupunta siya rito. So, mag-U2 ka muna, U2. Then, saka ka mag-EM prime. And after nun, i-undo mo lang sila parehas. So, dahil nag-U2 tayo, then M prime. Then, mag-U2 ulit tayo, then M. So, paano kung ganito naman siya? So, ito yung buffer, ito yung piece 1. Then, pupunta siya sa piece 2, which is dito. And piece 3, pupunta rito. So, as you can see, itong buffer, pupunta siya rito. Then, yung 2, pupunta siya rito. Then, yung 3, pupunta siya rito. So, yung arrow is pa ganun. Kanina kasi pa ganun siya. Nag-U2 agad tayo. So, kung yung arrow is pa ganun, mag-M prime muna tayo bago tayo mag-U2. So, M prime, U2. Then, undo natin parehas. M, U2. Pwede ka rin mag-4 mover sa ibang slice moves. Kanina kasi nag-4 mover tayo sa M, pero pwede mo rin siyang gawing sa S. Ito, S kasi tawag dito. S. And sa E, pwede ka rin magganyan. Pero dahil naturo ko na yung M, tuturo ko naman yung S. So, sa S, same
iba yung, so sa S, ganun pa din yung magiging pattern natin. Titingnan natin kung saan nakatutok yung arrow. So dito, so kung sa M prime, as you can see, nag-i-slice tayo dito and ginagalaw natin tong top na to. Pero sa slice naman, hindi natin to igagalaw tong top, kundi etong dalawa. So, paano natin malalaman kung paano yung gagawin sa form mover? So, ang form movers, ganito pa rin. Slice, then R2, kanina kasi U2, ngayon R2 na. So, slice R2, then i-undo natin parehas. So, paano natin malalaman yun? So, here, this is buffer. So, pupunta siya here sa target 2. Then, target 2 pupunta siya sa target 3. Then, target 3 pupunta siya rito. So, pag ganun yung arrow natin. And kung pag ganun yung arrow, pero syempre, a-align muna natin sila sa isang slice. Kailangan naka-align sila. Hindi pwedeng mag-i-slice tayo ng, kaya mag-i-slice tayo ng ganyan, tapos di sila magkaka-align, nasa isang parang line sila. So, a-align natin siya yan. And as you can see, naka-align silang tatlo. So, ito, pupunta siya rito. Pero kanina, pero dito sa, sa type ng form mover na to, if yung arrow is pag ganon, if yung target 1 po, nakatapat siya sa target 2, hindi muna tayo mag-i-slice. Mag-R2 muna tayo. R2, then slice, then undo. R2 ulit, then slice, then align. Yan. So, this is another example. So, 1, pupunta siya sa 2. Then, 2 pupunta siya, dito 2 yan. 2. So, this is another example. So, 1, pupunta siya sa 2. 2, pupunta siya sa 3. Then, 3, pupunta siya sa 1. So, una natin gagawin na align. Then, as you can see, ang arrow is 1, 2, and 3. So, 3 punta siya sa 1. So, pag ganun yung arrow. So, kung pag ganun yung arrow, mag-i-slice muna tayo. So, slice. Then, R2. Then, undo natin parehas. Slice, R2. Then, align. So, this is another type of, ito yung last type ng form mover. So, as you can see, this should go here, this should go here, this should go here. So, kanina, natukoy na natin yung kung paano mag-form mover sa M-slice. Then, nagawa na natin sa S-slice. Then, ngayon naman gagawin natin sa E-slice. So, paano nga ba siya gagawin? So, yung rule dito is same lang din sa S-slice, in which a-align natin sila. So, align mo natin doon dalawang to. Then, mag-R prime tayo. Yan, para nasa isang, nasa isang slice na sila. So, titignan natin yung mga arrow. So, 1 pupunta siya sa 2. 2 pupunta siya sa 3. Then, 3 pupunta siya sa 1. So, kung i-rotate natin yung cube, para siyang nakaganyan. So, yung arrow is pag ganun. So, anong gagawin natin pag nakaganon yung arrow? Mag-R2 muna tayo. Pero dito, mag-R2 muna tayo, then S. Pero dahil hindi nakarotate yung cube, E yung gagawin natin. E. Ito kasi yung E. So, R2, E, R2. Yan. Then, undo. Ito naman is another case. So, ganun pa din. Ito pa rin yung isang target. Then, ang another target natin is either here, 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 or here. So, ang gagawin ko is, ganun pa rin, katulad kanina, parang F2L lang din, ipapasok ko yung isang piece dito. Then, pagpapalitin ko sila. So, mag-U prime muna ako. Mag-U muna ako. So, eto, papasok ko siya rito. Like this. So, sa F2L, para ka lang nagganyan sa F2L. Actually, hindi F2L to eh. Para ka lang nagganyan sa F2L. Yan, pero nakapababa ganyan. Ayan, so papasok siya rito. Then, pagpapalitin ko silang dalawa. Then, ibabalik ko yung pinasa ko kanina. Then, pagpapalitin ko ulit silang dalawa. Then, i-undo natin yung ginagawa nating move sa unahan, which is the setup move. So, hindi ko na-explain sa ibang side kasi ganun. Pero, paano ko siya sinosolve ngayong advance na ganun pa din, hindi ko na bago. Hindi ko na binago kasi yun naman talaga yung best way to do that. So, isa pa sa mga kailangan yung matutunan kung paano pag-swap is yung
kung paano mag-swap using this. Pero hindi using for mover, pero using this. Like this. So, for example is, yan. So, pupunta ko siya dito. Itong example na to, pupunta ko siya here. Pupunta ko muna siya here kasi nga, this should go here. This goes here. This goes here. So, pupunta ko siya dyan. Then, pagpapalitin ko itong dalawang to, like this. U, L, U prime. So, as you can see, nagpalit sila dito sa part na to. Nagpalit sila yan. So, pumunta ko siya rito. Magpapalit sila. Pupunta siya dito. Yan, pupunta siya rito. Then, ibabalik ko yung ginawa ko kaninang M slice. So, mag-M ako. Then, pagpapalitin ko ulit itong dalawang to. So, hando ko yun. Then, so, another case is ito, when we interchange using this slice. So, for example, that. So, to solve this, we need to put this here, like that. And, after natin gawin yun, we need to, kailangan natin ilagay ito rito using E-move, yun, like that. So, this is called the E-interchange. Another move is like this. So, ito, pupunta natin siya dito. Ito, pupunta siya dito. So, bawal natin to ilagay dito like that kasi magiging twisted siya. Pero, pwede nating ilagay ito muna dito. Pwede nating ilagay ito dito like that. Pero, unahin muna natin itong ilagay ito dito kasi ang order na sequence nila is this, 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 this. Pero kung ganyan siya, so ito muna yung pupunta rito, then pupunta siya dito. Pero hindi siya ganun, kailangan muna natin mag-interchange, i-interchange natin yung dalawa pagpapalitin. Pupunta natin to dito, yan, like that. Then, pupunta natin siya dito, swap. Then, undo interchange, undo swap. So, this. So, as you can see, magkapareha sa itong dalawang to. So, magka-opposite sila. Pwede nyo siya i-set up as form over, parang ganito. So, dahil magka-set up na itong dalawa, ang kailangan nyo lang is ipapunta ito dito. Pwede nyo siyang gawin like this. So, as you can see, nandito na siya and nandito yung dalawang piece. So, pwede nyo siya i-solve ng ganyan. Then, undo. Pero, ang isa pang way to do that is using F swap. F. That. So, to do that, kailangan natin mag-F or F prime, whatever, kahit ano. Or pwedeng mag-R ka muna, R prime, para hindi ka na mag-regrip. Kasi kapag mag-F ka, magre-regrip ka pa eh. Pwede ka na mag-R prime, it doesn't matter naman, pero mas better lang if mag-R prime ka muna. Kasi pag nag-R prime ka, pwede kang mag-F using this finger, that, or F prime, yan. Pero kung hindi ka mag-R prime, kailangan mo mag-regrip, magaganon ka, parang ganyan. So, F yan, ganyan. Either way, so this goes here, and this goes here. So, F tayo. So, i-insert natin siya dito like this. Like that. Yan, like that. Then, F2, interchange to, then undo. Then, undo interchange, undo setup. Possibly, ang last setup na hindi ko pa natuturo is ito. Ganyan. So, this goes here, this goes here. So, pwede natin ito pagpalitan dito. Pwede ito ilagay dito, interchange. Then, swap by doing R prime F R. Then, undo interchange. Then, undo swap. Gumagana rin siya sa kabila like this. So, pwede natin siyang pwede natin siyang papuntahin dito. Swap muna. Swap.
then interchange, then undo swap, then undo interchange. Review lang tayo sa lahat ng case. Meron tayong case using pag-i-interchange tayo using U layer such as like this. Yan. Kumbaga, ito ang ginagamit, ito yung nag-i-interchange. Ginagamit natin tong move na to para mag-interchange. Meron din tayong interchange using M like this. Yan. So, pupunta natin to dito, then swap, then undo interchange, then undo swap. So, that is M. Then, another is S, which is yung pinakalas nating tinukoy, which is like this. Like that. So, pupunta natin siya. Pupunta to dito. Pupunta to dito, then pupunta to dito. So, like that. Then, for mover, of course, the for mover. Hindi natin makakalimutan yan. Then, ano pa? The F, yeah, the F. Yung ganyan. Yeah. Then, siguro, then, yung, ano, yung this, the, like that. And, yun lang siguro. Now, magtungo naman tayo sa corners. So, ang pinaka-basic na type ng corners is like this, which is A-perm siya. Pero, you can think of this better. Like, tatanggal natin to. Kunyari, isipin nyo F2L to. Then, yung F2L na to, ay yung corner to, nagbe-belong siya here. So, papasok natin siya dito. Ito, papasok natin siya dito, like this. Pagpapalitin mo natin ito, syempre, para mapasok natin to. Then, ito, pupunta siya dapat dito. Yan. Then, papalagyan natin siya dyan. Then, ito, dapat dito siya. So, lalagyan natin siya dyan. Pasok, yan. So, parang dito lang yung, itong part lang yung naging, palitan nila ng slots. Ganyan. So, yan. Tapos, lagyan natin siya dyan. Pasok. Balik. Pasok. Balik, pasok. Pero pwede rin ganito. So, ito, this goes here, this goes here, and this goes here. So, tatanggalin muna natin to. Ito yung buffer natin. Ang buffer natin sa sa tree style. So, tatanggalin ko muna to. Papasok ko siya dito. Then ito, papasok ko siya dito. Then ito, papasok ko siya dito. And another case is ang case na to is nag-a-apply sa lahat ng targets here sa side na to. So like this. So itong isa sa mga pinakamadaling tree style type. So ganoon din katulad kanina parang F12 lang din to eh. So itong ilan to lalagyan natin siya dito pero so ito lalagyan natin siya dito. Kasi natin buffer natin. So pupunta siya dito. Pasok natin siya. Then ito papasok natin siya dito. Ano lang, diba? Napaka parang basic lang nun. So, another is ganito. Ito naman siya. So ito lalagyan natin siya dito. Ayan. So pinasok natin to dito. So, pagpapalitin natin sila para ito naman ipasok natin siya dito. Yan. Undo. What if naman ang target natin is nasa taas tapos isa nasa baba. So, ganito na siya gagawin. So, parang ganyan. So, ito nasa baba siya. Ito nasa baba, ito nasa taas. So, ilalagay natin siya sa taas. Ilalagay mo natin siya sa gilid. Anything sa gilid. Basta nasa gilid. So, parang iaangat natin siya. Tatanggalin natin siya sa baba. So, to do that, kailangan dapat wala kang tatamaan dito. Kailangan hindi nandito yung isang target mo. So, dahil nandito naman isang target, okay lang. So, aangat natin to. Lalagyan natin siya dito sa Yan. So, safe. Walang naghalaw na ibang targets. May naghalaw na ibang piece pero hindi naman sila target. Importante, hindi nagalaw to. So, yan. Yan. So, as you can see, ito na siya. Ito na. So, kumpara natin ito sa sinasolve.
Parang ganyan siya, ba? Ito na siya. At etong kanina nandito na siya sa piece na to, parang ganyan. Ganyan. Then, so, gagawin natin, paano sinusolve to? Lagay natin to dito. Pero to do that, kailangan mo natin sila pagpalitin. Lagay. Then, palit. Lagay. So, ganoon natin dito. Palit muna to. Lagay. Palit. Lagay. Then, undo natin yung ginawa natin kanina setup. Yan. Pero what if nandito yung target? Paano natin ilalagay? Kunyari, ganito. Ano ganyan. Bawal natin itong gawin yung ganyan kasi tatamaan yung target dito. So to do that, syempre, out of the way muna, lagay mo natin siya. Let's do U2 or U. Pero better yung U kasi. Bawal ka mag U prime kasi tatamaan naman yung buffer, diba? I think buffer. So U na lang. So ganun pa rin, lagyan natin siya dito. Then, ito lalagay natin siya dito. Hindi natin kailangan pagpalitin kasi nandito na siya. Then, pasok, palit, pasok, balik. Then, babalik natin. Tapos, undo setup move. Yun lang. What if ganito? What if parehas nasa ilalim yung targets natin? Paano natin gagawin yun? So, to do that, just do this algorithm. So, kailangan mo na, naka-align to. Kailangan naka-align siya dito. Magka-align sila. Then, do this algorithm. Then, babalik natin to. Then, undo. And this also nag-a-apply yung rule na yun as long as yung dalawang target is nasa ilalim. For example is this, nasa ilalim pa rin sila pareha. So pagpapalitin ko muna, then gagawin ko yung algorithm and palit. What if naman kanina natukoy na natin nasa taas yung isa and yung isa is nasa gilid. So what if nasa baba yung isa tapos isa nasa gilid? So to do that, yung nasa gilid na piece, kailangan natin siya ilagay sa taas. Ganun yung pinaka basic way to do that. For example, is like this. So, kung ganito yung gagawin natin, pwede tayo mag B prime. So, nasa taas na siya. And dahil nasa taas na siya, dahil nung ginawa natin siya pataas, nagalaw din to. So, ito na dito na siya. So, parang ganito na lang siya. So, parang same case lang din siya, no? So, ito siya. Ito yung buffer na dalawa. Then, itong dalawang to, pupunta sila parehas dito. Then, ito, parehas sila pupunta dito. So, paano ba natin sinusolve to? Parang ganyan, diba? And same thing lang din dito. Then, undo. Basta, you need yung side piece, kailangan din siya ilagay sa taas para makagawa tayo ng para makagawa tayo ng magandang setups. Pag nalagay mo na sila sa taas, yung nasa side na piece, side target, masasolve mo na sila. What if parehas naman silang nasa side? So, ganun pa rin. Ilagay mo sila sa taas para masolve mo sila ng madali. Kunyari, example is like this. Yan. Bakit yan? So, this goes here, this goes here, this goes here. So, lagay ko sila sa taas. Yan. Parang sa taas to. Then, ito yung isang piece. Then, papasok ko siya dito. Yan. So, yes. Ito yung tatlong piece natin. So, lagay ko siya sa taas. So, as sinabi ko kanina, kapag pares na sa gilid yung target, ilagay nyo isa sa taas. So, ito ang ilalagay ko sa taas kasi mas madali siya ilagay. So, sa taas na siya. So, ipapasok ko siya dito. Parang ganito na lang din siya. So, yan siya. Parang ganyan na siya. Pasok ko to dito. Paano ba natin solve to? Siyempre, pasok to dito. Balik natin yung pinasok. Then, balik ulit. Then, din dito. Papasok natin to dito. Then, palit, pasok, palit, pasok. Meron tayong exceptions na kapag nasa parehas side targets pero nasa baba ang side target, kasi pwedeng side target pero nandito sa taas. Pero what if side target siya pero nasa baba siya, just like this? Pag nakaganyan sila,
pag ganito naman yung case, ano lang to, parang parang ganito lang din, parang para ka lang din, parang walang din ginawa yung ano na to. Yan. Parang ganyan lang din siya ba. So pagpapalitin mo natin itong dalawang to, then papasok natin to dito, then palit, then pasok ulit. Kailangan i-take note nyo na kapag gumawa kayo ng U2, talagang magpapalit tong dalawa, kasi pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pag nag-U2 kayo, hindi sila magpapalit kasi ito pupunta sa dito, and pag nag-U2 kayo, hindi sila magpapalit. So to do that, pwedeng muna kayo to do that, pwedeng gawin nyo is, yun nga, ipunta nyo to sa taas, and the best way to do that is like this. Sa taas na siya, then ipapasok natin ito dito. So lalagyan natin siya dyan para mapasok natin to, then lagay there, then palit, babalik natin yung nilagay natin, palit ulit, then undo setup move. Another cases is like this. So ito, mga basic case lang to. Pagpapalitin mo lang tong dalawang to, then papasok ko to dito. Mga basic case lang yung ganyan, ganyan. Sa edges, laging even numbers, laging either 6, 4, 2, 10, 12, laging ganun yung letters niya. Hindi ka magme-memo ng odd numbers. Sa corners naman, pwede ka mag-memo ng odd pag may parity. Sa memo, may parity o wala, sa edges, may parity o wala, laging odd number, laging even number. So nabanggit ko about parity. Paano nga ba ginagawa ang parity? So parity is like this. Dahil solve ang buffer, magsisimula tayo sa NP. So dahil kung totoong solve man to, feel ko ito naman ang unahin ko. So pupunta ko siya, then so G to, diba? G, then A. So isang alg na yun, isang pair na yun, GA, then pumunta siya rito, then balik dito, then HL. So GAHL. So as you can see, bumalik tayo dito tayo nagsimula, dito rin tayo nagtapos. So ibig sabihin, tapos na yung cycle. So mag-i-start tayo na other cycle, and maghanap tayo ibang piece na hindi solve. So ito solve siya pero twisted, ito solve din pero twisted. So hindi mo natin papakialaman to. Ito unahin natin. So dito tayo mag-start ulit. So TD, as you can see, etong piece na to, dito ulit siya. So PD, yung O, saan natin pumunta yung O? Wala, kasi parity siya. So how do we solve it? Mag-edges muna tayo. So US, then N. Pagpunta ko sa N, mag-i-start ako ng another cycle ulit, kasi buffer na to mag-start ulit ako ng another cycle. So US, N, A, sabihin A. So NA, then F, O, E, Q. So bumalik tayo dito. So pero hindi pa solve lahat ng edges. So dahil hindi pa lahat solve ng edges, mag-start tayo sa kahit saan. So sabihin natin nag-start ako dito. So R, J, Y, B. Tapos as you can see, sakto na yan, saktong ilang letters na yun, even numbers na yun. Pero may last target pa ako, which is ito ulit, R ulit, babalik tayo sa R. Pero saan natin nalagay R? Hindi pwede, dahil hindi nga pwedeng even, dahil hindi nga pwedeng odd number, kailangan even siya. Lagi natin yung last target, kapag odd number yung memo mo sa edges, yung last target, lagi mo siyang ipupunta sa B. Kahit ano mangyari, pupunta mo siya sa B. So RB. So solve natin yung hindi ko na papakita paano ko isosolve yung, hindi ko na explain paano ko isosolve, basta papakita ko lang paano nag-explain yung yung parity. So yan. So ito na yung last piece natin, and ito, yun nga, kailangan ang sinabi ko na kailangan natin punta ito sa B palagi. So punta na sa B. So you can see, swap ng pareha sa to, pero okay, magdala dahil may parity naman tayo, so masasolve din sila. So solve ko naman ngayon yung corners. Hindi ko na rin papakita paano. Gusto ko na ipakita paano nag-work yung parity. So yun. So nandito na tayo sa last corner memo natin, which is letter
letter O. So, to do parity, kailangan mo siyang iset ipunta lagi sa dito, sa part na to. Lagi mo siyang kailangan ipunta dito sa side na to para maging ganito siya. So, isi-set up, basically, sineset up natin sila as J-perm. So, to do that, kailangan to kailangan mo lang mag B prime. Ay, mag B. Oh. Pag nag B ka, ayun, J-perm na yan. J-perm na yan. J-perm. Then, babalik natin yan. Ginawa natin yan, di ba? That's how parity works. Ayun. Pero what if naman, sige, bigyan ibang example. What if nandito? Sa ilalim. What if nasa ilalim? So, gagawin nyo, set up nyo siya dito. Ilagay nyo siya dito sa side na to. Sa piece na to. So, then, mag-B2 kayo. Example, nangyari ito. B2. Yan. J-perm na siya. Ano? B2 lang J-perm. What if ito? Then, punta natin siya rito. Then, B2. J-perm. Yan. And, yan, nag-a-apply siya sa lahat ng case na nasa ilalim. Pero what if, kapag nasa gilid naman, mag-experiment lang kayo kung paano nyo papapuntahin dito sa taas. For example is, pag L, kunyari, pag L, magana tayo R prime, ay R, U2, R prime. Nandito na siya sa taas. Pag P, lalagay ko siya, insert ko siya dyan, yan. Lalagay ko siya sa taas. Then J perm. Pag H, insert ko siya dito. Ayan. Insert. Ayan. Dito na siya. Then J-perm na yan. Pero what if nandito? What if ito? May mga case kasi na ito yung parity. Ayan. So, ito siya. Hindi mo siya pwede J-perm. Magiging twisted siya. So, ito yung target kasi natin. So, to do that, ang basic na ginagawa ko rito, tinitwist ko siya. Ayan. Titwist ko muna. So, kung marunong kayo mag-twist sa old, kung hindi kayo marunong mag-twist, you should go back to old Pokemon kasi kailangan matutunan nyo muna yung basics sa old Pokemon. Then, yun. So, ginagawa ko, tinitwist ko siya saka ako mag-J-perm. Pero what if naman nandito yung twist? So, yan. Pwede yung ginagawa ko dito is, nag-ano ako, tinitwist ko siya. Yan. Saka ako mag-J-perm. Mag-JB. Like that. Ay, JA pala. Ayan. Pero what if nandito yung parity natin? So, mag-L lang ako, L. Then yan, JA prime na to. Katulad sa kaninang ginawa natin ganito. Yan. So, ginawa natin ganyan. Ganyan din siya kapag nandito yung parity. So, ganyan. Then, JA prime. Then, undo. Diba? Pwede rin siya sa L, kaso mas maganda kung sa L dito mo siya lalagay. Pero pwede, may mga cases din na ang parity is eto, letter A. So pag A yung parity na, pag nasa so you can see, eto swap to, then eto nandito siya. So pag ganyan ginagawa ko, nag-Y perm na lang ako. So mag-example solve tayo and papakita ko paano ko i-solve yung isang solve. Depende sa kung like nung nagsimula pa lang ako mag 3-star and ngayon na medyo advanced na ako. So ito na yung scramble plus screen. So simulan natin yung memo. So magmo-memo muna tayo sa corner. So F E then W. Then usually pag nag-cycle, and eto as you can see here, bumalik sa buffer pero hindi pa solve lahat ng piece. So mag-cycle break tayo ang ibig sabihin nun. So usually cycle break ako sa letter B. So F E W B then H B. So bumalik tayo sa B, ibig sabihin bumalik na tayo sa buffer natin and kailangan natin mag-start ng new cycle. Pero kung titingnan natin yung ibang piece, so nakapunta na tayo dito sa dalawang to, nakapunta rin tayo sa tatlong to, nakapunta na tayo sa tatlong yan, and ito na rin dalawang hindi. Pero as you can see, solve na silang dalawa, so ibig sabihin tapos na yung memo natin sa corners, which is 6 letters lang. So magpunta naman tayo sa edges, so that is K, L,
O, M, X, Q, then J, R, then D, N. So, napunta tayo sa N, and kung bibilangin nyo yung letters, that is, so nakadaan na tayo sa lahat ng targets kasi kung bibilangin nyo, that is already 10 corners, 10 edges, and as you can see, solve yung isang piece dito, so wala na tayong hindi nadaanan. So, solve natin. So, papakita ko muna kung paano ko siya solve ng basic and like intuitive nung bago pa lang ako, and paano ko na siya sinasolve now. So, KL, so nung dati dito ko siya sinasolve, then set up ko sa ganyan, then then D prime, then insert ko siya there, then interchange, undo swap, undo interchange, then undo setup. Pero ngayon ganito ko siya sinasolve. So pagpapalitin ko to, so so ito hindi ko na siya kailangan setup, so interchange na agad. So pupunta ko siya interchange, then swap, then undo interchange, undo swap. So sunod is OM. So ginagamit ko dito is ginagamit ko to ever since bago pa lang ako, and ginagamit ko siya kahit. So OM, itong ginagamit ko rito is ginagamit ko siya since bago pa lang ako, and ginagamit ko sa kahit ngayon. So OM, ganito ko siya ginagawa. So setup ng for mover, then yan, so undo setup. Then sunod is YQ, then sunod is XQ. So ako siya parang ganito nung bago pa lang ako. So nagro-rotate ako ganito. Then mag-L ako, L, then D prime. So set up siya sa ganito. Yan. So insert ko to here, interchange, undo swap, then undo interchange, and undo setup. So JR, so dati gusto ko siya ginagawa, swap ay interchange muna, pagpapalitin ko to, ilalagay siya rito, hindi na ito kailangan na setup. So interchange, ilalagay ko siya rito, then dati ganito ko siya ginagawa, hindi na ito kailangan na setup. So swapping muna. So swap, then interchange, then undo swap, undo interchange. So itong ginagamit ko rito, na-explain ko to kanina, ito sa mga basics, and ginagamit ko to kahit bago pa lang ako or matagal na, or ayan. So yan, hindi ko na kaya explain yan, alam niyo kung paano yan. Then ito, corners naman tayo, dahil tapos tayo sa edges. So ito, as you can see, OLL to, diba? As you can see, OLL siya, ginagawa niyo siyang ganyan, diba? Pero ganun din siya gagawin, pero hindi tayo mag-rotate. Isa-set up lang natin siya as U prime. Then gawin natin yung OLL. Then undo U prime. So itong ginagamit ko rito ay ginagamit ko sa ever since, kahit bago man ako or hanggang ngayon. So set up pa natin to sa setup is lagi ko to rito. Iangat ko muna siya kasi nasa baba siya, angat ko siya. Pero before natin gawin yun, kailangan natin to i-move out of the way kasi magagalaw, kasi tatamaan to kapag nilagay natin to dito. Move out of the way, then set up, then swap, ilagay ko siya rito. So swapping, and interchange, undo swap, undo interchange, tapos undo setup move. So last is HB. So isa to sa mga basics na tinuro ko. So hindi na ito kailangan explain kahit paano siya nag-work. So yun lang, sana may natutunan kayo, and kindly subscribe.